Nais ko pong mangusap sa inyo sa umagang ito. Ako po ang naatasan sa umagang ito. Naway hindi po tayo nagsasawa na makinig, mag-aaral ng salita ng Diyos. Amin po ba? Amen. Sabi ko nga po, Saturday pa lang, at tatapos pa lang ng Sunday, excited na po tayo dapat sa paparating na linggo. Amen po ba? Yan. Nakakatakot po ang mundong ginagalawan po natin. Amen po ba? Nakakalungkot. Iba na yung panahon. Iba na yung init. Iba na rin pati mga tao. Mga estudyante namin, iba na rin nung kapanahunan namin at sa ngayon. Napakabilis na ng oras. Amen po ba? Sinong magsasabing, kakaiba na pati ang ulan? Kala ko, tagulan na yung sunod-sunod na ulan. Sino magsasabing hindi? Pero kakaiba, alam nyo yun, parang hindi na siya natural na ulan. Alam nyo yung parang may kumontrol na ng ulan at ibubuhos na lang niya. Walang hangin, tahimik. Tama po ba? Tapos, kulang na yung oras. Di po ba? Di po ba napapansin? Di po ba namamalayan? O ako lang po nakakapansin? Kakaiba na po. Ayan. Gusto ko pong mangusap sa inyo sa pamamagitan ng salitang perilous times. Sa ibang salita, sabi po ito ay dangerous times. Kakaiba din ito ang difficult times. Diba kakaiba na yung oras natin, yung panahon, yung noon parang ang haba-haba ng oras. Nasa, ano sabi ni Sister Ira? Second quarter na tayo? Second quarter na po tayo. Wala pa po yata tayong nagagawa. Yan. Maraming mga natural disasters. Maraming tipo po, maraming klase. Maraming types ang natural disasters. Yan. Sabi nga salitang natural. Amen po ba? Natin nga. Una ay volcanic eruption. Nangyayari na po ba? Noon, madalang, panahon ng mga tatay, nanay ninyo, ng mga lolo at lola natin. Madalang yung mga pagputok ng bulkan. Amen po ba? Ngayon, kahit yung patay na bulkan ay biglang nabubuhay. Isa ang volcanic eruption. Marami na po tayong na-witness, narinig ang mga balita. Amen po ba? Sunod po ay ang avalanche. Yan, di ba? Sa malamig na parte, ano nangyayari? Natutunaw na, gumupo na po yung mga malalaki o kaya tipak-tipak na mga yelo. Noon hindi. Pero ngayon, dahil siguro dahil sa init, dahil sa climate change. Isa po yan. Sunod po, earthquake. Lindol. Samut-saring lindol. Nakakatakot po. Amen po ba? Di ko makakalimutan yung July 16 ba? 1990, 1991. 1990. Nasa University of Luzon po ako. Luzon Colleges pa nun. Third year ko, fourth year yata. Nasa third floor po ako nun. Alam nyo, nung lindol, exam po yun. Naka-uniform ako, naka-stocking ako. Umuwi ako, iisa na lang yung sapatos ko. Di ko na alam kung saan napunta. Nasa third floor po ako noon ng Luzon Colleges nung lumindol. Pero alam niyo po ba na hindi pa kasi ako nakabayad ng tuition fee ko. Kaya kukunin ko ang permit ko kung kaya't nung lindol, nasa first floor po ako. Nasa ground floor. Yung basketballan, may basketballan po. Basketball court sa Luzon Colleges. Nandun po ako nung lindol na yon. Hindi ko po yun makakalimutan. Nandun lahat, nakita ko yung mga tao, estudyante na lumundag from third floor, from second floor, from fourth floor. Lumundag po talaga sila. Kasi maluwang po yung basketball court.
Di, bunton na kami po doon. Kung wala po yung best friend ko nung college, kasi nasa loob ako ng department ng pharmacy. Tapos, natulala ako dahil lumilintol. Hinila niya ako palabas. Napaka-thankful ko po sa best friend ko po na yon. Christian po siya sa JIL. Praise and worship leader din po siya. Nila niya po ako. Tapos nung nasa ground na kami, tuwing tatakbo kami dito, mabibiyak. Tapos, bubulusok. Ang tubig, ang putik. Tapos, ang dami ko nang nakikita ang mga dugo. Taras kami ulit. Tapos pagkita namin na dito ulit, bumubuka ulit. Tumitibag yung lupa. Umuwi po ako na naglalakad dahil naputol po yung bridge. Wala pong masakyan. Nung nasa Lyceum na po ako, punong-punong jeep, hinintuan po ako. Bitbit ko ang sandal ko, nagpaapa na lang ako isang sapatos. Naka-uniform ako. Maigsi yung palda ko hanggang dito. Naka-stocking pa. Wala po akong dala. Kahit bag ko, kahit nisa, wala po akong dala. Sapatos ko lang. Hinintuan nila ako at sinakay po nila ako. Alam niyo po ba, hindi ko makalimutan dahil hindi ko na rin alam kung hindi ko nakita yung news. Luwabas po kami sa newspaper. Di ko alam kung sino yung mga kasama ko. Basta kasama ko, yung best friend ko at saka ako. Nasa harap na kami ng Luzon Colleges. Hawak kamay. May picture po kami. Nananalangin po kami. Wala sa sarili ko yung isip ko. Nung lindol na yon, ang isip ko nasa pamilya ko, nasa mga kapatid ko. Kasi hindi ko alam kung nasaan sila. School days po yun. May pasok. Yan, kung pwede lang lipatin ko yung bahay para lang makita ko mga mahal ko sa buhay. Pero hindi po pwede. Thankful ako, meron akong best friend. Thankful ako, merong isang jeep na puno hanggang tuktok. As in, puno talaga. Tinigilan ako, tinintuan at isinakay. Yun yung kaparaanan kung bakit nakauwi po ako sa amin. Yan. Kakatakot po yung mga lindol. 7 7.7 ba yung July 16? Grabe yung nangyari sa Myanmar, sa Thailand. Di po ba? Grabe. Yan. Kapag may earthquake, automatic yan, may tsunami. Tama po ba? Nakakatakot po. Balik ako doon sa earthquake, ano yung pinaghahandaan ng bansang Pilipinas? The big one. Kuminsan din, nakakatakot makinig, mag-scroll sa Facebook. Bakit kanyo? Kuminsan naghahasik ng takot, ng pangamba, ng pag-aalala sa bawat nakikinig, sa bawat nagbabasa, sa bawat nanonood. Tama po ba? Pero sabi ng salita ng Diyos, hindi tayo binigyan ng takot ng Panginoon. God has not given us the spirit of fear, but God has given us the spirit of power, of love, and of a sound mind. Amen po ba? Kasi may mga tao kahit Kristiyano na takot pa rin. Ano bang mayroong? Noon takot akong mamatay. Pero nung natagpuan ako ng Panginoon, hindi na po ako takot mamatay. Mga iba takot pa rin dumungaw sa kabaong. Ha po ba? Nag-overthink na kasi yung mga iba sa atin. Yan, sa tsunami. Siyempre kapag may lindol, meron pong tsunami. Grabe po kahit ang Japan na earthquake prone, na nakahang yung mga gusali, yung mga building po nila, nakakaranas pa rin po sila. May mga casualties pa rin po. Amen po ba? Yan, kaya kapag the big one, ano yung sinasabi niya? Yung fault mula, naalala niyo yung July 16? Baguio, tapos Dagupan, Bimaloy, hanggang Lingayen. Yung fault line ng lindol. Nakakatakot po. Buti na lang, noong July 16, wala pong tsunami. Aftershocks. Tama po ba? Sunod naman, flash flood. Dati naman, walang flash flood. Tama po ba? Ngayon na lang. Sabi niya dyan, 6 hours. Dala ng
bagyo, ang flash floods. Nakakatakot, hindi lang po sa ibang bansa. May mga lugar din po tayo dito sa Pilipinas na kung saan never na nabaha, pero nababaha na ngayon. Amen po ba? Sunod, tagtuyot. Grabe, may mga lugar. Alam niyo ba ano ang dalangin? Ano ang dalangin ng mga magsasaka? Ulan. Dalangin po nila na umulan. Dahil kung wala pong ulan, hindi po sila makapagtatanim. Amen po ba? Pero may mga iba namang tao na huwag umulan. Ayaw nila ng umulan. Dahil konting ulan lang, baha na po yung harap ng church po natin. Ano nga ba po ba ang gagawin po natin? Dito na pumapasok yung tubig. Amen po ba? Bukod, isa pa po, landslide. Noon, madalang ang landslide. Ngayon, kabilaan, halos marami na pong landslide na nangyayari. Amen po ba? Hindi lamang po sa bansang Pilipinas. Sunod, thunderstorm. Kakaiba na yung kulog at kidlat na nararanasan natin. Amen po ba? Noon, madalang mga puno ang tinatamaan. Pero ngayon, tao. Huwag ka daw magsuot ng red. Grabe kakaiba po. Tayo kaya mga Kristiyano, kakaiba na rin po ba tayo? Kakaiba na rin po ba tayo? Sana hindi po tayo mahubog ng mga natural disaster na ito. Sunod po, tornado. Grabe ito sa ibang bansa, di ba? Dito sa atin, naka-witness na tayo sa Lingayen ng maliliit na mga tornado. Pero sa iba, grabe, meron pa yatang twister, yung maliit lang. May cluster kasi ito. May class ang mga tornado. Alam yan ng mga science teachers. Hindi ko na-expound. Ito nakakatakot. Sabi nyo, anong mas gugustuhin ninyo? Gusto nyo na yung baha kaysa sa tornado. Gusto nyo na natin yung baha kaysa sa lindol. Ay, wala daw. Pero meron na tayong mga naranasan. Nangyayari na po, nagaganap. Amen po ba? Yan. Wala. Sunod po, wildfire. Yan, sa ibang bansa, pero grabe. Ano yung recent one? Sa South Korea. Tama po ba? Grabe. Grabe to. Napakahirap nito kasi susunugin niya lahat. Amen po ba? Nakakatakot. Wala po tayong control sa mga bagay dahil natural po ito. Sabi niya dyan, kaya ba nating i-prevent? All we could do is pray. Pero God is in control. Alam at nakikita ng Panginoon. Amen po ba? Hindi po natin makokontrol. Hindi po natin mapanghawakan ang mga bagay na ito na nangyayari. Yan. Apektado lahat po tayo. Hindi lang po iilan. Lahat po tayo kapag ito ay nangyari at naganap. At kapag nangyari na po, meron at meron po itong epekto sa iyo at sa akin. Amen po ba? Kahit nga gawin natin yung kaparaanan, kung minsan may contribution po tayo. Ano yung contribution natin? Tapon dito, tapon doon. Nasa sasakyan ka, kumain ka ng chichiri o kaya candy. Oh, guilty ako nung bata pa ako. Sino magsasabi? Magagalit kasi yung tricycle driver. Kaya sa halip na ilagay mo na lang doon. Yan. Siyempre kapag Coke na nasa plastic, ay mababasa yung bag mo. Kaya ayaw mo ilagay sa bag mo. Kahit mga estudyante, amen po ba? Kaya anong dapat? May contribution po tayo. Bawal magsunog! Pero nagsusunog po tayo. Bato-bato sa langit. Sabi nyo, guilty ko, aray. Ouch! Sabi nyo, ouch. Ako yun. Bawal daw magsunog na ngayon. Ang mga dahon, ang basura. Dapat po tayong humingi ng tawad sa Diyos. Bakit? Hindi nakita ng gobyerno, ng presidente, ng kapitan, ng kagawad. Pero nakita po ng Diyos. Amen po ba?
Kaya nararapat lamang po, may contribution tayo sa mga nangyayaring natural disasters, gawa o kaya'y dala ng climate change. May contribution din po tayo sa pagbabago ng climate change. Amen po ba? Ano ang gagawin natin bilang mga Kristiyano? Magtulungan po tayo. Let's protect the environment. Amen po ba? Alagaan po natin at maging responsableng Pilipino. Responsableng mamamayan. Higit sa lahat, responsableng Kristiyano. Amen po ba? Yan. Kailangan nating alamin kung ano yung mga dapat at di dapat gawin. Yan. Dahil nangyayari na po ang perilous times, ang difficult times, at ang dangerous times. Kapag-uusapan namin ni Ma'am Rain, Sister Rain, sabi niya, darating na ang Panginoon. Makipag-asawa na po kayo. Darating na po ang Panginoon. Darating na po daw ang Panginoon. Naririnig na po natin ito. Amen po ba? Anong sabi sa Biblia? Last of the last days, end times, dangerous times, ang huling araw na natitira. Sabi nga ni Sister Rain, ni Ma'am Rain, Lord, sana wag pa po kayong dumating. May anak pa po ako. Lilit pa ng mga bata. Pero sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Pag wala pang muwang at dumating ang Panginoon, angel siya kaagad, nasa langit. Pero paano naman tayo na alam natin ang tama at mali? Amen po ba? Kumusta kapatid? Nakahanda ka na ba? Kung sakaling dumating ngayon ang Panginoon, mamaya pagkatapos ng preaching ko, nakahanda na po ba tayo? Amen po ba? Sabi nila, nasa last days ng dispensation of grace na po tayo. Sabi rin ng mga iba, kasi wala pong may alam at makakapagsabi, bago ang persecution, bago ang tribulation, meron pang mangyayari. Yung iba sabi nila rapture. Yung iba sabi nila darating, magkakaroon ng revival. At tandaan ko noong 2018, kung hindi revival ang darating, nung nagkaroon ng conference sa Singapore or Hong Kong, if I'm not mistaken, according to Bishop, sabi po nila, kung hindi revival ang darating, tribulation. Parang ang nangyayari yung taghirap. Mula noong 2018 hanggang sa ngayon, dumaan po tayo ng pandemic. Amen po ba? Dami po nating naranasan. Yan. Gusto ko pong basahin sa inyo. Ito po, dito po ako mangungusap sa inyo yung na pinamagatan kong perilous times or dangerous times. Matatagpuan ang text po natin sa ikalawang aklat ni Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 9. Sabi niya dyan, babasahin ko po. Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas at mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo at mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sila'y magkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. May ilan sa kanila nagagamit ng panlilinlang
upang makapasok sa bahay ng mga babaeng hangal. Bibihagin nila ang mga ito na batbat ng kasalanan at alipin ng sari-saring pita. Lahat na ibig matutuhan ng mga babaeng ito, ngunit kailanmay di sila makauunawa ng katotohanan. At tulad ni na Janes at Jambres na sumalungat kay Moises, ang mga lalaking ito'y sasalungat din sa katotohanan. Wala na silang iniisip na kabutihan, anupat na patunayang hindi karapat-dapat ang kanilang pananampalataya, ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat mahahayag sa lahat ang kanilang kahangalan, gaya ng nangyari kina Janes at Jambres. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Pag-aralan po natin yung mga characteristics ng dangerous times ayon sa 2 Timothy chapter 3 verses 2 to 5. Dinidescribe po ni Apostle Paul yung 19 na sinful attitudes that will mark the last days. Sabi ko, hindi lamang po natural disasters yung nangyayari, naoobserbahan, nakikita po natin sa kapanahunan po natin. Siguro yung mga iba makiki-agree kayo sa akin, gaya ng sinasabi ng mga propeta, ng mga lingkod ng Diyos, that we are in the last of the last days. End times, sabi nga nila. Una, na characteristic, people will be lovers of themselves. Mahal daw po nila ang kanilang mga sarili. Selfishness will increase. Gaya ng sinabi sa Philippians chapter 2 verse 3. Grabe ano? Meron para mga tao na sarili lamang. Kuminsan, dahil ikaw yung nagtatrabaho, lahat-lahat gumagawa, ay, dapat din i-enjoy ko rin ang buhay. Dapat gastusin ko rin yung sahod ko para sa akin. Sa akin lang. Yan. Pero alam niyo po ba na marami pa rin, kahit ng mga Kristiyano, sa halip na para sa kanila, itinatanim na po nila sa gawain ng Panginoon. Number 2 na characteristic ng dangerous times, lovers of money. People will prioritize wealth over righteousness. Sabi niya sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all evil. Yan. Okay lamang po na magangad po tayo ng salapi. Amen po ba? Huwag lamang pong maging greedy, maging gahaman po tayo. Na kung saan sa pagmamahal natin sa salapi, pinagpapalit na po natin ang araw ng Panginoon. Pinagpapalit na po natin ang gawain ng Panginoon. Pinagpapalit na po natin ang ating mga ministry. Amen po ba? Pangatlo, boastful and proud. Arrogance and pride will be common. Gaya ng sinabi sa Proverbs chapter 16, verse 18. Wala po tayong may pagmamalaki sa harap ng Diyos. Kung titignan na lang kung mangyayari ang mga natural na disasters, wala po tayong may pagmamalaki. Hubot-hubad po tayong dinala dito sa mundong ito. Hubot-hubad din po tayo na babalik sa Panginoon. Amen po ba? Alalahanin po natin, wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos. Kung wala po tayong may pagmamalaki, manatili po tayong mapagpakumbaba. Sabihin natin, maging prayer natin, Lord, hayaan mo na palagi sa araw-araw at sa oras-oras nakatapak ang dalawa kong paa sa lupa. Na kung wala ka, Panginoon, wala po akong magagawa. Number 4 po na characteristic, disobedient to parents. Nakakaawa po. Napanood nyo yung nanay, sinunog niya lahat ng certificates, ng medals ng kanyang anak. Dahil anong sinabi sa kanya? Wala daw siyang kwentang ina. Grabe. Marami. Siguro ng mga bata pa kayo, naging suwail, naging lapastangan. Alam mo yun?
tatay, nanay, lolo at lola mo. Pero kung kausapin mo, kaedad mo, ka-level mo. May mga estudyante kami na pag kinakausap namin, Andy, dapat po sana, wala po sa mga Kristiyano ang ganon. Amen po ba? Irespeto, igalang, anuman yung kalagayan, mali man sila, karapat-dapat pa rin po silang respetuhin at igalang. Ngayon, kung ikaw yung Kristiyano na noon ay laging minumura at hindi ginagalang ang magulang mo, ngayon pa lang, bago dumating ang Panginoon, humingi na po tayo ng tawad sa Diyos. Amen po ba? Para nang sa ganoon, hindi po nahaharangan yung pagpapala na mapupunta po sa atin. Amen po ba? Panglima, ungrateful and unholy, people will lose reverence for God. Sabi niya sa Romans chapter 1 verse 21. Yan. Sa lahat ng bagay, matuto po tayong magpasalamat sa Diyos. Mamuhay ng may kabanalan. Paano po tayo mabubuhay ng may kabanalan? Iwaksi, huwag gumawa, huwag i-entertain ang mga kasalanan. Amen po ba? Ika-anim, lovers of pleasure rather than lovers of God. Yan, mas mahal ang mga bagay na nasa mundo, ipagpapalit ang mga kalayawan, ang kasiyahan sa mundo, kesa ang makita at pumunta sa bahay ng Diyos, lalo na sa araw ng linggo. Amen po ba? Amen po ba? Nakikita po ba natin na nangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang ginagawa po natin? Binabantayan po ba natin ang ating buhay, ang ating puso, ang ating mga kaisipan? Di ba kung minsan nawi-witness, natutungayan po natin, nakikita natin yung lantaran na pagmumura, lantaran na hindi paggalang, hindi pagrespeto ng mga tao sa pamilya natin, sa mga nakatatanda. Kung minsan nga kahit sa loob ng bahay. Minsan, nung kinausap ko si Ruth, kato siya, binawi niya kaagad, sabi niya, upo. Nasanay kasi. Hanggat hindi po natin itinatama. Grabe, anong nasusunod? Sino na nasusunod ngayon? Grabe mga anak, grabe mga magulang, pagkausap po namin, tatanungin ko po muna, Ma'am, yung anak ko, kung ano ang gusto niya. Grabe, nasa shock. Nasa shock na lamang po kami. Alagaan po natin, bantayan po natin. Kung yung isang anak ko lang abay, kahirap ng bantayan. How much more sa inyo? Ilan ang anak nyo po? 2, 3, 4, 5. Magkukuleyo na si Ruth, pero nakabantay pa rin ako. Dumating ang papa niya, wala yung motor. Nasaan ang anak mo? Sa halip na, ikikis niya ako. Kasi kararating lang niya. Nasaan ang anak mo? Hinahanap niya sa akin yung anak niya. Sabi ko naman sa isip ko, bakit? Di nasa church, nagpa-practice. Bakit wala yung motor niya? Agilatan, lapit-lapit, sabi niya. Hindi natin niya kasi si Princess, kaya bumalik. Dumiretso na po siya dito. Yan. Kayo naman, wala naman po kayong judger. Judger naman ang bilis-bilis nyo kasi mag-overtake. Yan. Sabi niya sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Bilang mga Kristiyano, hindi porket 30, 20, 15, 10 years na po tayo na mananampalataya, hindi po natin gagwardyahan ang ating mga
mga katawan, mga buhay, mga puso. Alam niyo po ba, kung kailan ako tumatanda, nare-realize ko, gagampuran kulay sangik, gagampuran kulay litnaan ko. Alam mo yun? Sana noon pa, sabi ko. Nagtimpi na ako, sana noon pa, binantayan ko na ang bawat salita na lumalabas sa bibig ko. At nagsusorya po ako sa Panginoon. Amen po ba? Ganun pala pag tumatanda ka, no? Nagkakaroon ka ng mga maraming realization sa buhay na ang dami mong ginawa nung malakas ka pa. Siba? Sino? Sinan? Ha? Kanto! May turubos ka tamaksil ka niya, wa? Aminin nyo. Lahat po tayo dumaan sa ganun. Matansit kasi to. Ang tanakatawan. Amen po ba? Huwag mong kantihin ang pamilya ko dahil kung hindi, magkakatalo tayo hanggang kamatayan. Yun yung mga characteristics. Yung mga characteristics na yon, natutunghayan, nakikita, naririnig na po natin na nangyayari, hindi lamang po dito sa halos saang lugar. Punta po tayo sa the danger of false religions. Sa 2 Timothy chapter 3, verses 5 to 7. Sabi ni Paul warns about people who have a form of godliness but deny its power. Marami po ngayon nagsilipan na maging ang mga politiko, ginagamit din ang salita ng Diyos. Amen po ba? Makakatakot, do not use the name of the Lord, your God, in vain. Mangangampanya, tapos, Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Grabe. Kasalanan po yun. It's a no. Tapos pag nagkakasayahan kayo, inuman, Amen! Hallelujah! Mag-ingat po tayo. Amen po ba? Yan. Nagpo-post, nagsasabi, yan. Sabi nga nila, hindi lahat ng nasa church ay Kristiyano at hindi rin lahat ay maliligtas. Sige, Lord, sana po ako doon. Lord, dapat tanungin po natin ang sarili natin. Kung darating ka ngayon, Panginoon, saan po ako uuwi? Lahat po sana tayo i-desire na umuwi sa Panginoon. Amen po ba? Many will claim to follow Christ but live in rebellion against Him. Nasabi nila, mahal nila ang Panginoon, pero rebellious sila. Walang pakundangan sa mga magulang nila, sa mga nakatatanda. Hindi marunong gumalang, hindi marunong rumispeto. Pero Kristiyano, nakikita mo, pumupunta sa church. Pero pagdating ng bahay, nauubad yung pagka-Kristiyano. Sana po hindi po tayong ganun. Habang may panahon pa po, magbalik loob po tayo sa Panginoon. Humingi ng tawad sa Panginoon. Amen po ba? False teachers will deceive many, leading them away from the truth. Kung kaya't napakahalaga na alam natin, kilala natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Para nang sa ganon, hindi po tayo mailihis ng landas, hindi po tayo maloko, hindi po tayo ma-deceive ng mga false teachers. Ano yung mga naririnig nyo, nababasan, napapanood ninyo? Yung the big one, tapos yung hula ni Baldwin. Hula dito, hula doon. Ang dami po kaya, merong mangyayari itong April 22. Buti na ninyo, hindi lang ako ang nakarinig. Alam nyo rin pala. Anong gagawin mo? May mga mag-aabang na. Merong pandemic ulit na darating, mas matindi. Hindi daw nakakahawa, pero kapag nasa sayo na, unti-unti niyang kakainin. Para siyang zombie. Nakakatakot. Kapag hindi mo mapalakas at magamot, unti-unti niyang kakainin yung katawan mo. Naglipa na po ang mga palso.
mga false na propeta, ang mga guro. Sabi niya sa Matthew chapter 7 verses 21 to 23, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven." Kaya anong gagawin natin? Kapag meron po tayong narinig na panood, konsulta po natin sa Panginoon. Tanungin po natin ang Panginoon. Nakaayon ba sa salita ng Panginoon? Sinasabi nila, hawakan nasa kanan ang Biblia at nasa kaliwa ang bansang Israel. Sinasabi ng mga propeta, ang pinaka-time clock natin pagdating ng Panginoon, sa paghahari, sa second coming ay ang bansang Israel. Mag-aral po tayo, magpakalalim po tayo sa pagkakakalala po natin sa Panginoon. Alamin po natin kung ano yung pinaniniwalaan po natin. Hindi lamang po mga workers, hindi lamang po mga leaders. Lahat po tayo bilang Kristiyano. Amen po ba? We must seek true spiritual transformation, not just religious appearance. Sabi niya sa James chapter 1 verse 22, "Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says." Kung ano man yung naririnig po natin na mga salita ng Diyos, isabuhay po natin, magkaroon ng bunga sa buhay po natin. Hindi lamang narinig dito at nilalabas po dito. Namnamin po natin, i-absorb po natin, silagay po natin sa puso't kaisipan po natin. Amen po ba? Nais ko pong basahin sa inyo. Sabi niya sa 2 Peter chapter 3 verses 10 to 15. Makinig po kayo, babasahin ko na lamang po. "Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Verse 15, "Alalahanin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas." Iyan din ang binanggit ng kapatid nating si Pablo na taglay ang kaalamang kaloob ng Diyos nang siya'y sumulat sa inyo. Kailan yung, sabi nila, bago nagkaroon ng lindol, ang daming mga ibon ang nakita nila sa Impapawid, yung lindol sa Myanmar. Meron yun dito rin, kailan yun yung nagkaroon din, bago nagkaroon ng flash flood. Sa Visayas ata, di ba pulang-pula ang langit? Amen po ba? Parang alam niyo yun, parang nagbibigay ang mga nilikha ng Diyos. Ang mga bagay na nakikita po natin ay naghuhudyat ng mga bagay na mangyayari. Amen po ba? Ngayon, bilang mga Kristiyano, ngayon at nalaman na natin yung mga characteristics ng sinful attitudes ng mga Christian. Punta naman po tayo sa how should Christians live in perilous times. Tayo na mga Kristiyano, paano nga ba tayo mabubuhay? Paano nga ba natin aalagaan ang buhay natin bilang mga Kristiyano? Una po, stay rooted in God's Word. The Bible is our guide in these dark times. Sa mga difficult times na ito, sa mga dangerous times na ito,
Ang pinaka-guide po natin, wala pong iba, ang salita ng Diyos. Sa news, good news. Mabuting, magandang balita, sabi nila. Meron bang maganda dun sa balita? Puro naman patayan. Tama po ba? Puro di magaganda kapag nanood, nagbasa po tayo ng balita. Amen po ba? Pumunta po tayo sa salita ng Diyos. Masumpungan natin ang kalakasan na nanggagaling sa salita ng Diyos. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Stay rooted in God's word. Hindi lamang po ang mga tatay at nanay, dapat din po maging ang mga anak po natin. Bata pa lamang po, tinuturuan na po natin. Amen po ba? Kung sakaling dumating ang Panginoon, nakahanda po ang buong pamilya. Hindi lamang po ang mga tatay at nanay, maging ang mga anak. Kahit bata pa po sila. Amen po ba? Pangalawa, remain faithful in prayer. Manatili po tayo na nananalangin, for prayer strengthens our spirit in times of trouble. Sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Ibig sabihin nito, ano man ang ginagawa mo, saan ka man pumunta, dapat nananalangin po tayo. We could pray in the Spirit. Amen po ba? Dahil kung minsan, mayat maya, dahil sa init ng araw, di mo alam, atukbar ka lamanaya, patap ba? Natumba ka na pala. Hinihingal ka na pala. Nag-hyperventilate ka na pala. Amen po ba? Kaya mag-ingat po tayo. Lagi po tayong manalangin. Talaga po natin ang buhay natin sa Panginoon. Pangatlo, walk in the power of the Holy Spirit. Sinelyuhan po tayo. Saan po tayo kukuha ng lakas? Sa banal na Espiritu, sa salita ng Diyos, sa pamamagitan ng panalangin. Amen po ba? We need the Holy Spirit to stand strong against deception. Kung wala po ang banal na Espiritu, wala po ang church na ito. Kung wala po ang banal na Espiritu, hindi po lalakas ang kaisipan, ang puso, ang katawan natin. What makes us strong? It's the power of God. It's the Holy Spirit. Ano yung dahilan kung bakit araw-araw gumigising tayo? Dahil alam ko, darating yung oras, yung panahon na kung saan darating ang Diyos at iuwi niya ako at makikipag-meet ako sa Panginoon. At darating ang araw na yun. Amen po ba? Sabi niya sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Grabe, ang bilis-bilis po ng oras ngayon. Ang bilis-bilis po ng araw. April, mamaya Christmas na po. Yung bakasyon namin, nalala niyo yung bakasyon ng December? Parang huminga ka lang ng malalim. Pag-exhale mo, pasok ka na ulit. Grabe, pati ang oras tumatakbo. Amen po ba? Kaya nakikita po ba natin, nararanasan po ba natin, natutungayan pa po ba natin yung mga nangyayari sa mundo sa ngayon? Amen po ba? Yan. Let's hold on. Magpatuloy, manampalataya. Sabi ko, Lord, na-overwhelm ako sa mga nangyayari. Checking namin, submission ng grades, tapos gagawa ng portfolio, tapos JS prom ni Ruth, graduation ni Ruth, tapos gagawa pa kami ng portfolio. Ang dami-dami po, grabe. Parang sabi ko, hindi na uubusan, tinatapos mo ang trabaho, marami na naman. Lord, palakasin mo yung katawan ko, yung isip ko, yung puso ko. Makayanan ang lahat ng ito. Dahil kailangan din po natin gumawa, kailangan din po natin sa mga nagtatrabaho. Amen po ba? Sana Lord, nababalance ko po, sabi ko, yung
gawain sa church at yung pagtatrabaho ko. Napakahirap po, hindi po madali. Amen po ba? Okay, number 4, avoid corrupt influences. Sabi ni Paul, have nothing to do with them. Sa verse 5, we must separate from sinful influences and false teachings. Sabi niya sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kung alam po natin na hindi po magandang idudulot nito, huwag po tayong makihalo, huwag po tayong makijoin, iwasan po natin, talikuran po natin. Amen po ba? Ano po ang dapat na tangkilikin po natin? Yung mga mabubuti, yung mga magaganda, things that will uplift, that will encourage one another. Amen po ba? Amen po ba? Nandyan pa po ba kayo? Yan. Conclusion na po tayo. Stand firm in these dangerous times. There will be difficult times. Sinabi na po ng Biblia, mangyayari at mangyayari. Ang tanong, nakahanda po ba tayo? Nakahanda po ba ang pamilya natin? Pagdating sa natural disaster, hindi po, never po magiging handa ang mga bahay po natin, ang mga building. Amen po ba? Hindi po earthquake prone. Na kapag naglumindol ay lulutang at sasayaw lang ang mga kabahayan po natin. Amen po ba? Perilous times are here. Dangerous and difficult times ay narito na. And they will increase. Dadami pa, sabi ang salita ng Diyos. What should we do? We must guard our hearts and minds against deception. Sana po hindi po tayo malihis. Sana po hindi po tayo maloko na mga palso, na mga false na prophets and teachers. Amen po ba? Alamin po natin ang salita ng Diyos. Isa pa, stay in God's Word. Manatili po tayo sa salita ng Diyos. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Tayuan natin ang mga salita ng Diyos. It's time na tumayo po tayo sa pananampalataya natin bilang mga nanay, bilang mga tatay, bilang mga anak. Huwag po tayong matakot. Jesus has already overcome the world. Sabi nga ng pasalita ng Panginoon, there will be troubles in the world, but take heart, take courage. I have overcome the world. Promise po yun ng Panginoon. Pero kahit alam po natin, kapag nagpa-check up ka, may sakit ka, Lord, ang patiyakla mo. Agagugabay. May arum, yung mga iba, alam nyo bang, yung mga iba takot po magpa-check up dahil takot malaman yung sakit po nila. Amen po ba? Ganon din po ako noon, pero nung labas-masok ako ilang beses na sa ospital, di na po ako natatakot. Bakit? Kilala ko ang Diyos at alam ko sino si Lord sa buhay ko at sino ako at ano ako sa harapan ng Diyos. Yung mga nakaraan na pinagdaanan ko, labas-masok ng ospital, hindi ako pinabayaan ng Diyos. God provided. Nakialam ang Diyos sa buhay ko. Pinagaling ako ng Panginoon. Buhay pa rin ako hanggang sa ngayon. Kung sakali magkakaroon ako ng sakit, alam ko, alam pa rin ng Panginoon at nakikita ng Panginoon at sasamahan niya ako. Kagaya ng pagsama niya sa kanyang mga servants in the Old Testament and even in the New Testament. Amen po ba? Kung kayo sinasamahan kayo ng Panginoon, bakit hindi ako sasamahan? Sasamahan din ako ng Panginoon dahil anak ako ng Diyos. Wala pong paborito ang Panginoon. Hindi po nakukuha kung malakas ako manalangin. Wala po sa lakas ng panalangin. Ang importante, tama yung relasyon mo sa Diyos.
At alam mo yung salita niya na pinangahawakan mo at tinatayuan mo. Kilala ka ng Diyos. Kilala ko ng Diyos at kilala ko ang Diyos na pinaniniwalaan ko at pinaglilingkuran ko. Kaya kung hindi pa maayos yung relasyon mo sa Diyos, yung cross, tamang relasyon sa Diyos, at susunod, itatama ng Diyos yung relasyon sa bawat tao. Hindi pwedeng tama yung relasyon mo sa Diyos, mali naman yung relasyon mo sa bawat tao. Amen po ba? That's the message of the cross. Alalahanin po natin. Dito po ako magtatapos. Sabi niya sa John chapter 16 verse 33, "In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." Sinabi po ng Panginoong Jesucristo. Sa tuwing mananalangin po tayo, let us remain faithful. Hingin natin sa Panginoon, Lord, manatili, dalangin ko, manatili ako na faithful sa iyo sa mga salita mo, Panginoon. Ano't anuman ang mangyayari, dumaan man ang end times, ang mga huling araw. Hingin po natin ang katalinuhan, karunungan na nagmumula sa Diyos dahil limitado po tayo. Kanino po tayo magtitiwala? Ano ang panghahawakan natin? Ang karunungan, ang kaalaman ng Diyos. Hindi yung karunungan natin, hindi yung kaalaman natin. Dahil hindi po natin hawak ang buhay natin. Panalangin po natin at hingin sa Panginoon. Palakasin niya ang mga puso natin, ang mga buhay. Palakasin niya ang kaisipan po natin na hindi po tayo ma-depress, na hindi po tayo maigupo ng mga nangyayari sa buhay po natin. Dagdag ang mga nangyayari sa kapaligiran po natin. Amen po ba? At hilingin po natin, Lord, sa mga dangerous and perilous times na nangyayari, Lord God, dalangin ko that I will stand firm. Mananatili, tatayo ako na nananampalataya. Hahawakan ng pananampalataya ko sa mga salita mo, sa mga pangako mo na napakarami. Hindi sa pangako ng tao. Amen po ba? At bigyan mo ako ng tapang, Panginoon, na mamuhay para sa iyo, na kung saan nawala na lahat, masasabi ko pa ba kaya, I love you, Lord. Na-discourage na lahat at tumigil na lahat. Tatayo ka pa ba? Mananatili ka pa ba? May nakakakita man sa'yo, wala. Pupunta ka pa rin ba ng church? Magpipray ka pa ba? Maglilingkod ka pa ba? Pagagamit mo pa ba ang buhay mo? Gaya ng awitin na sabi niya, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Sana wag pong humantong sa ganong sitwasyon. Habang buhay pa po tayo, habang malakas pa po tayo, habang humihinga pa po tayo, maglingkod po tayo sa Panginoon. Paggamit po natin ang buhay po natin. Amen po ba? Wag po tayong tumigil. Mabatbat ka man ang samot-saring mga kahirapan, pagsubok sa buhay, manatili po tayo na naniniwala, nananampalataya at tumatayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Yan. Panghuli po, kahit anong gawin ko to encourage you, kulang ako. Kahit sabihin ko yung testimony ko sa inyo, hindi yun sapat.
dahil tao lamang po ako. Nais ko, hayaan niyo po, tayo pong lahat ay ma-encourage sa salita ng Panginoon. Nais ko pong basahin sa inyo sa Acts. Dito po ako magtatapos. There will be difficult times. There will be darating at darating yung mga dangerous times and difficult times. Gusto ko pong iwanan sa inyo. Alam niyo po ba, while preparing for this preaching, ako mismo, pinalakas ng Panginoon. Sabi ko sa inyo, bago ko ibahagi sa inyo, nangusap muna ang Panginoon sa buhay ko, sa puso ko. Hindi ko pa natatapos yung verses na ito. Lumuha na ako. Pumatak na yung luha sa mata ko. Gusto ko pong iwanan sa inyo ang mga salita ng Diyos. Sabi niya sa Acts chapter 2, verses 17 to 21. Nais ko po na kayo po ay makinig. Giniling ko po na lahat ay yumuko at pumikit. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao, at sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak. Ang inyong mga binatay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ng aking espiritu ang aking mga alipin, maging lalaki at babae. At sa ngalan ko ay magpapahayag sila. Magpapakita ako ng mga himala sa langit at mga kababalaghan sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Magdidilim ang araw at pupulang animoy dugo ang buwan bago sumapit ang araw ng Panginoon, ang dakila at maningning na araw. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. I want you to remain. Manatili po tayong nakaupo, nakayuko. Oh, tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, isang church, O Lord God, ng Kanawalan MFBC. Nakikita niyo po ang bawat isa sa amin. Alam niyo po ang kalagayan po namin. Ano't ano man ang mangyari, O Lord God, alam po namin, nasasamahan niyo kami, O Lord God. Pinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay, O Lord God. Sa lahat ng mga pagkakamali at pagkakasala po namin, nais namin na magbalik loob, bumalik sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga likong mga gawa po namin, sa mga mali, sa mga maruruming mga gawa po namin. Patawarin niyo po kami sa lahat ng mga kahinaan, O Lord God, kakulangan po namin, O Lord God. Humingi po kami ng kapatawaran. Sa oras na ito, dalangin namin, O Lord God. Hiling po namin, O Lord God, bago dumating ang huling araw, Panginoon, O Lord God, ang nakakatakot na araw, O Lord God, ang end times, Panginoon, O Lord God. Dalangin namin, masumpungan mo kami na nananatili sa inyo, nananampalataya, nagnanalangin, O Lord God, nagtitiwala sa mga salita mo, O Lord God. Patuloy, O Lord God, na pinangahawakan ng mga salita ninyo, ang mga pangako ninyo, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. Dalangin namin, O Lord God. Tinataas namin sa inyo, O Lord God, ang buong angkan namin, ang buong pamilya namin, Panginoon, O Lord God. Iligtas mo po kami, Panginoon, O Lord God. Save us,
oh Lord God. Save our family, oh Lord God. Save our relatives, our generation, Panginoon, oh Lord God. Gamitin mo ang bawat buhay, ang bawat isa sa amin, Panginoon, oh Lord God. Nang sa ganon, oh Lord God, maipahayag, oh Lord God, ang mabuting balita, oh Lord God. Oh, Rabashanda. Glory, glory, glory. Dahil gusto namin, Panginoon, na sa inyong pagbabalik, oh Lord God, masumpungan mo kami, O Lord God, kasama ng buong pamilya namin, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. Wala po kayong lalagpasan, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. Oh, Rashande. Oh, we need you, Lord God, in this, O Lord God, in these days, O Lord God. Sa mga kapanaunang ito, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. Marami po sa amin ang takot, nangangamba, O Lord God. Hallelujah. Kung ano ang mangyayari, Panginoon. Sa inyo po kami nagtitiwala, sa inyo po kami tatakbo, Panginoon. Wala po kaming ibang matatakbuhan, Panginoon, kundi kayo lamang, O Lord God. Oh, Rabashande, Rabakanda. Glory, 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 glory. Palakasin niyo po, Panginoon, ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso, ang aming mga pangangatawan, Panginoon, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Oh, Rabashanda, Rabakanda. Glory, 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 glory. Sa bawat sakuna, Panginoon, O Lord God, alam po namin, O Lord God, na pangahawakan niyo ang aming mga buhay, O Lord God. Oh, Rabashande, Rakanda. Oh, Ramamako, Rabashande, Rabakanda. I'm lifting up to you, Lord God. Oh, Lord God, all the members, oh Lord God, every family being represented, oh Lord God. Today, oh Lord God, I lift them up unto your throne of grace and mercy, Panginoon, oh Lord God. We need your grace. We need the Holy Spirit. We need your word, oh Lord God. Mangusap po kayo, Panginoon, oh Lord God. Hallelujah. Give us, O Lord God, the peace that passeth all understanding, O Lord God. Hallelujah. Kapayapaan na hindi may bibigay ng mundo. Hallelujah. Kapayapaan na nanggagaling lamang po sa inyo, Panginoon. Oh, ano ta naman ang mangyari, O Lord God. Hindi po kami matatakot, O Lord God. Hallelujah. Oh, yes, O Lord God. For you have us in the palm of your hands, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah. For he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Oh, Ramakonda, you are our shepherd, Panginoon, O Lord God. Oh, you will never leave us nor forsake us, even unto the ends of the earth, O Lord God. You will be with us, O Lord God. Hallelujah. Glory, 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 glory. Maraming salamat, O Lord God, sa umagang ito. Salamat sa oras na ito, sa mga salita mo, Panginoon, O Lord God. Hayaan mo na mga salita mong ito manatili sa aming mga puso at kaisipan, O Lord God. Hallelujah. Oh, Rabashanda. Hallelujah. Hallelujah. Magpapaalala po sa amin, O Lord God, the difficult times and dangerous times, O Lord God, are coming, O Lord God. Hallelujah. But we will stand firm, O Lord God, in our faith, O Lord God. Come what may, O Lord God. Oh, no turning back, O Lord God. No turning back, Lord. Oh, Rabakanda. So Lord, we thank you, Father God, oh Lord. We thank you, Lord. I seal my prayer, oh Lord God. Hallelujah. With the precious blood of the Lamb, it will reach your very throne, Panginoon, oh Lord God. Hallelujah. And in time, oh Lord God, makikita namin, mararanasan namin, matutunghayan namin, oh Lord God, ang mga baka, oh Lord God, ang mga kasagutan sa mga panalangin namin, Panginoon, oh Lord God. And, oh Lord God, your name will be glorified sa church na ito. Your name will be glorified sa bawat buhay namin, oh Lord God. Oh, Rabashika, Rabashanda. So Lord, glory, glory. We give you all the glory, honor, and praise in Jesus' mighty name. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.
Niling ko po sa mga magsaserve po ng communion po natin. Dako po tayo sa communion. Bless mo po ito, pagpalain niyo po, Panginoon, O Lord God. Hallelujah, that we will receive, O Lord God, lahat, O Lord God, lahat ng magagandang bagay, O Lord God. Kalaki po, Lord God, ang pagpartake po namin ng communion sa umagang ito. Lord, hallelujah. Sabi po niya sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Sabay-sabay po natin inumin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Panginoon, O Lord God. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, O Lord God. Lagpas lahat ng salot sa buhay po namin, anumang sakit, karamdaman. Hallelujah, for what you have done at the cross, O Lord God. You said, "It is done and it is finished," O Lord God. Hallelujah. Sige po, sama-sama po tayong mag-declare ng ating declaration sa umagang ito. 1, 2, 3, go. Me and my family and my next generation to generation are blessed to be a blessing. Everything we lay our hands will prosper and succeed. We are blessed when we come in and blessed when we go out. We have favor everywhere we go. Favor from God and favor from men. You are multiplying us from north to south, from east to west. Your blessings will follow us. We love to give. We always have plenty of seeds to sow and bread to eat. Our cup runs over. Goodness and mercy follow us all the days of our lives. You will make us abundantly prosperous
You increase us 1,000 times more. We expect wonderful, marvelous, amazing things to happen in our lives. For you take pleasure in doing good things for us. Our crops will be so plentiful that we will still be harvesting grain when it's time to pick grapes. And we will still be picking grapes when it's time to plant grains. We are the head, not the tail. Always on top, never at the bottom. We are lenders, never on the borrower side. From the fullness of His grace, we receive one blessing after another blessing. Salud lagpas, blessing pasok. Any negative words or curse is spoken against us, you will turn it into something good. No weapon formed against us will prosper. What the devil intended for evil, God will turn it for good. You will extend, expand our territories in countless ways. In Jesus' mighty name, amen. May I call on Pastor Jaime to give us the benediction po. Praise God. Hallelujah. Bago ko po ibigay ang benediction, in-encourage ko po kayo lahat that we are in a very exciting event of the history of mankind. Ito yung pinag-usapan natin, last days. It is a warning sa mga hindi po nananampalataya that perilous times will come. But for us as believers, yung na-excite tayo na darating si Lord, hindi tayo natatakot kasi para sa atin yon. Amin ba yon? Matakot ka pag wala si Jesus sa buhay mo. Okay, matakot ka kapag naiwan ka sa rapture. Because it's very difficult ang salvation doon. Amin ba yon? Hallelujah. That's why panatiliin po natin ang atin pong mga buhay na hindi lang naglilingkod sa Diyos, kundi yung totoo tayo naglilingkod sa Panginoon. Amin ba yon? Hallelujah. Para hindi po tayo dumating sa time na magiging punong-puno tayo ng pagsisisi pag tayo po dumating sa puntong yun ng buhay natin. We thank God because we are here. We have heard the message of God. God, thank you so much, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. We honor you and we bless you. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. The Lord bless you and protect you. The Lord smile upon you and be gracious to you. The Lord show His favor to you and give you His peace. Sumayo po tayo. Kasama po natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Kasama po natin siya para tayo tulungan na makapamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Manatili tayong matatag at matibay ang ating pong pananampalataya. Ngayon at magpakailanman, tuloy-tuloy na tayo naglilingkod sa Diyos. Amen and amen. And pagpalain po tayong lahat ng Diyos.